Bumubuhos ang malakas na ulan sa bubong ng teras namin. Nung gabing inabutan ako ng asawa kong isang garbage bag sa halip na payong. 20 taon kaming kasal. At nakatayo si Arnel sa pintuan ng bahay na kinuskos ko. Pininturahan at pinakdasalan. Nakatingin sa akin na parang isang estranghero na overstaying na sa pamamahay niya. Kakalibing lang sa nanay niya. Hindi pa nga natutuyo ang lupa. Sa puntot nito, kailangan lang naman kita para alagaan ang nanay ko. Sabi niya, kasing kalmado ng isang taong nagbabasa lang ng grocery list. Naghintay akong tumawa siya. O sabihing isa lang itong masamang biro. Pero hindi. Sinabihan niya akong mag-impake. Sinabihan niya akong huwag nang umasa na may makukuha pa ako. Gusto kong ikuwento sa inyo kung paano ako humantong dun nakatayo sa sarili kong hagdanan. May bitbit na maleta. Walang dalang jacket. Dahil hindi naman ito nangyari sa loop lang isang gabi. Nangyari ito sa loop ngang 3 taon. Paunti-unting paguho. Katulad ng pampangang ilog na unti-unting inaanot nang walang nakakapansin. Hanggang sa tuluyan nang tumagilit ang bahay na nakatayo rito. Ako nga pala si Rachel Navarro, 45 taong gulang hanggang 3 taon na ang nakakalipas. Teacher, ako NG, grade 3 sa Mabini Elementary School. Minahal ko ang trabahong iyon. Yung klase ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Yung amoy ngang pinatasahan ng lapis. Ang 26 na batang sabay-sabay pero wala sa tonong bumibigkas ng alphabet. Yung paraan ngang pagliwanag ng mukha ng isang mahiyain na bata kapag nagets na niya kung paano magmat. Binitawan ko ang lahat ng iyon nung taong na-diagnose ng Alzheimer's ang biyenan ko. Si Nanay Elena. Sabi ni Arnel, kailangan daw ng nanay niyan taong mapagkakatiwalaan, taong may pasensya, taong hindi siya itatapon sa home for the aged na parang lumang kasangkapan na wala nang may gusto. Sabi niya, temporary lang daw ito. Kukuha rin daw kami ng caregiver pagdating ng araw. Pero hindi dumating yung araw na iyon. Kaya iniwan ko ang classroom ko, ang mga estudyante ko, ang class record kong kalahati pa lang ang laman para sa grading period ng Nobyembre. At naging full-time caregiver ako, natutunan ko kung paano hiwain ang pagkain ni Nanay Elena ng maliliit para hindi siya mabilawkan. Nakabisado ko ang saktong galaw ng physical therapy exercises niya, ang saktong volume boses para hindi siya magulat. At ang mga saktong kanta noong dekada 60 na pwedeng humatak sa kanya pabalik mula sa kung saan man naglakbay ang isip niya. May mga araw na nakatingin siya sa akin. Pero ang tinatawag niya ay ang pangalan ng kapatid niya, isang babaeng 3 dekada ng patay. May mga araw na hindi niya makilala ang mukha ang sarili niyang anak kapag dumadaan ito ng 5 minuto sa kwarto bago umalis ulit papuntang trabaho, pero lagi niyang kilala ang mukha ko. Lagi. Kahit sa mga pinakamalalang oras niya, nang halos nakawin ng sakit ang lahat sa kanya. May bahagi ngang isip niya na kinikilala ako bilang isang taong safe siya. Samantala, patuloy sa pag-angat si Arnel. Isa siyang sales director sa isang medical device company. Yung tipong lalaki na sinusukat ang halaga niya sa quarterly numbers at sa mga mamahaling dinner sa BGC kasama ng mga boss. Magaling siya sa trabaho niya. Aminin ko yan. Magaling siyang magmukhang successful. Makipagkamay sa mga tamang tao at magsuot ng tamang relo. Akala nga kapitbahay namin, isa siyang santo dahil hindi niya dinala sa nursing home ang nanay niya
Wala silang kaide-ideya na ako ang hindi nakakatulog ng buo sa loob ng 3 taon. Wala silang alam na hindi ako nakapanood ng sine, hindi nakapag-dinner ka sa mga kaibigan, hindi man lang nakabiling bagong damit para sa sarili ko. Dahil ang bawat pisong natitira at bawat minutong bakante ko ay nakalaan sa isang babaeng hindi ko naman sariling ina, hindi ako nagtanim na galit kay Nanay Elena. Gusto kong maging malinaw iyan, minahal ko siya. Sa isang kakaiba at tahimik na paraan kung paano mo mamahalin ang isang taong inalagaan mo sa pinakamahihirap na araw nila. Ang kinasama na loob ko na matagal ko ring hindi namin sa sarili ko ay ang paging absent ni Arnel. Hindi lang sa physical na pagkawala. Kahit marami ring ganun. Business trips na masyadong mahaba kaysa sa kailangan, mga dinner na nakalimutan na niyang umuwi. May mas malamig pa ron. Isang bagay na hindi ko mahanapan ng eksaktong salita. Isang asawa na tumigil ng magtanong kung kumusta na ako, dahil inasume na niya na hindi na mahalaga ang isasagot ko. Dati, nakahiga lang akong gising sa tabi niya sa mga gabing nasa bahay siya, nakikinig sa pahinga niya. Nag-isip kung kailan ba kami naging 2 tao na lang na nagsishare ng bahay sa halip na isang mag-asawa. Hindi ko siya tinanong ng direkta. Sinasabi ko sa sarili ko na hindi pa ito ang tamang panahon, na kailangan ni Nanay Elena ng tahimik na paligid. Na hindi ko pwedeng guluhin ang bahay namin habang buhay pa siya at kailangan pa niya kaming dalawa kahit pa ang ibig sabihin ng kaming dalawa ay ako na lang talaga kung babalikan ko ngayon. Tingin ko may isang maliit at tahimik na bahagi nga pakatao ko ang nakakaalam na kung paano ito matatapos. Hindi ka magtitiis ng 3 taon bilang isang walang sweldong nurse at walang kwentang asawa ng walang namumuong pamamanhit sa sistema mo. Isang pag-aabang sa oras na tuluyan nang sumabog ang lahat. Hindi ko lang inasahan na sasabog ito sa mismong linggo kung kailan namin nilibing ang nanay niya. Hindi ko inasahang hindi pa nga nalalanta ang mga bulaklak sa puntot niya. Sasabihin na niya sa akin ng harapan na napaso na ang silbi ko sa buhay niya. Pero iyon mismo ang nangyari. At diyan ko kayo ibabalik sa teras. Sa ulan. Sa garbage bag na hawak niya sa halip na payong. At sa mga salitang tumapos sa 20 taon sa loob lang ng 11 segundo. Nakatayo ako roon. Basang-basa ang ulan bago ko pamarating ang kalsada. Pero hindi ako umiyak. Gusto kong maintindihan niyo yan. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nakmakaawa na magbago ang isip niya. Kinuha ko lang ang maleta ko at naglakad palayo dahil may bahaging ang sarili ko. Yung bahaging 3 taon ng tahimik na kumukuhang ebidensya. Ang nakakaalam na wala naman akong bahay na nawala ng gabing iyon. Sa wakas, alis na rin ako sa isang tahanang hindi naman naging akin. Nagvibrate ang phone sa bulsa ko pagdating ko sa dulo ng kalsada. Isang text mula sa numerong hindi ko kilala. Rachel, huwag kang alis ng siyudad. May iniwan si Elena na para sayo lang. 3 linggo bago pumanaw si Nanay Elena. Nagaroon siya in isa sa mabihirang umaga na parang luminaw ang lahat. At sa loop na ilang oras, bumalik siya sa dating siya. Klarong-klaro sa isip ko iyon. Dahil sobrang dalang na lang mangyari ng mga umagang iyon. Natutunan ko na itong pahalagahan. Tulad ng pagpapahalaga mo sa mahuling araw ng tak-araw bago magbagyo, binabasahan ko siya ngang isang lumang kopya ngang paborito niyang Tagalog pocketbook mula pagkabata. Nang abutin niya ang kamay ko,
Manipis ang hawak niya, pero mahigpit. Rachel, sabi niya, at walang paggalito sa paraan ng pagbanggit niya sa pangalan ko. Walang pag-alinlangan. Pangakuan mo ako. Binaba ko ang libro at sinabing kahit ano po. Tumingin siya sa akin gamit ang mga matang sobrang linaw para sa isang oras na iyon. Pangakuan mo ako na hinding-hindi mo hahayaang si Arnel ang magdikta ng halaga mo. Tumawa ako ng mahina. Yung tawang ginagawa mo kapag kausap mo ang taong pabalik-balik ang isip, at sinabi kong huwag po siyang mag-alala sa mga ganitong bagay. Mas hinikpitan niya ang hawak sa kamay ko. Seryoso ako. Sabi niya, pinapanood ko siya. Anak ko siya. At mahal ko siya. Pero nakikita ko kung paano kanya itrato na parang bayarang katulong sa loob ng 3 taon. Hindi ko na ito ulitin, kaya makinig ka sa akin ngayon. Huwag mong hahayaan na siya ang magdesisyon kung ano ang halaga mo. Pagkatapos, kasing bilis ang pagdating ang linaw ang isip niya. Nagsimula itong maglaho ulit. At wala pang isang oras. Pangalan na naman ng kapatid niya ang tinatawag niya. Tinanong niya kung napakain ko na raw ba ang mga manok sa lumang bukit nila sa probinsya. Isang lugar na 60 taon nang wala. Hindi ko naiintindihan nun kung gaano kabigat ang mga binitawan niyang salita. Inisip ko lang na isa iyon sa mga lucid moments niya. Nakakatouch, pero nakakalito. Yung mabagay na sinasabi ng pasyenteng may dementia na parang malalim pakinggan dahil gusto lang nating bigyan ng kahulugan. Wala akong kaide-ideya na noong nakaraang 2 taon, nakipag-usap na pala siya sa isang abogada na nagngangalang Grace Mendoza. Palihim na binabago ang buong nilalaman ng kanyang last will and testament. Sa mga huling linggo na iyon, mas naging malamig si Arnel kaysa sa nakasanayan ko. Lagi siyang bumibiyahe. O yun ang sinasabi niya? Ang phone niya na datiye nakataop lang sa mesa sa kusina. Ngayoy palagi nang nasa bulsang jacket niya. Nakva-vibrate sa dip-dip niya habang nakdi-dinner kami. At magpapaalam siyang pupuntang garahe para daw sagutin ang tawag sa trabaho. Napansin ko ang pangalang Melissa na lumabas sa lock screen niya ng ilang beses. Melissa Castro. Katrabaho niya sa opisina. Taong nakilala ko ng eksaktong 2 beses sa mga Christmas party ng kumpanya. Isang babaeng laging ngumingiti sa akin ng medyo matagal. Parang may kinakalkula. Napansin ko yun. Gusto kong maging tapat sa inyo. Napansin ko. Pero wala akong sinabi, hindi ko sinek ang phone niya. Hindi ko siya sinundan sa garahe at idinikit ang tenga ko sa pinto. Sinabi ko sa sarili ko na masyado na akong pagod para makipag-away. Masyadong ubos ang oras sa paglipat ang pwesto ni Nanay Elena kada 2 oras para hindi siya makasugat-sugat sa likod. Sobrang drain na para sa isang matinding away na pwedeng sumira sa kung ano mang natitirang pundasyon na nakpapatayo pa sa bahay namin. Tatawagin yung kahinaan ng ibang mga babae. Para sa akin, survival triage. Yun? May limitasyon lang ang bigat na kaya mong dalhin bago mo kailangang may bitawan, at pinili ko sa mahuling linggong iyon na bitawan ang pagdududa ko para mabuhat ko si Nanay Elena. Pumanaw siya isang umaga ng Martes. Papasok ang teg-ulan. Medyo nakaawang ang bintana dahil paborito niya ang amoy ng ulan. At habang nakahawak ang kamay ko sa kamay niya, eksakto kung paano kami sa mga umaga sa loob ng 3 taon, hindi siya nahirapan. Bumagal lang ang pahinga niya. Hanggang sa tuluyan ng huminto. Parang alon na umurong sa huling pagkakataon.
Umupo ako sa tabi niya ng halos 20 minuto bago ako tumawag ng kahit sino dahil hindi pa ako handang papasukin ulit ang mundo sa kwartong iyon. Nang dumating si Arnel makalipas ang 45 minuto matapos ko siyang tawagan. Amoy pagkain pa mula sa isang restauran na hindi pamilyar sa akin. Tumayo siya sa paanan ng kama at tiningnan ang katawan ng nanay niya nang may reaksyon na matatawag ko lang na naabala, walang luha, walang pahagulgol, isang mahabang pagbuntong hininga lang. Parang isang lalaking nakaluwag dahil na-cancel ang isang conflict sa schedule niya. Sinabi ko sa sarili ko na iba-iba naman ang mukha ng pagluluksa sa bawat tao. Sinabi ko sa sarili ko na baka na-shock lang siya, pero may bahagi sa loob ko isang tahimik na observer na ilang taon nang nanonood sa marriage namin mula sa malayo ang nagsabi din sa sandaling iyon. Katabi na phone na nagva-vibrate sa dibdib niya. Katabi ng mga business trips na hindi tugma ang kwento. Katabi ng mahigpit na pahawa ng pamay ni Nanay Elena sa kamay ko gamit ang lakas na hindi mo akalaing meron pa siya. Simple at tahimik lang ang lamay at libing. Saktong-sakto sa klase na okasyon na magugustuhan ni Nanay Elena, nagbigay si Arnel na maikli at pinag-isipang eulogy na parang isinulat ng isang taong nagbasa lang tungkol sa pagluluksa sa halip na naramdaman ito. Nagabot ng mapakain at pakikiramay ang mga kapitbahay. Nakatayo ako sa gilid, nagapuntot suot ang isang itim na dress na hindi ko na nasuot. Mula pa sa libing, nagasarili kong nanay at nakaramdam akong kakaibang kalmado. Yung kalmado ang isang babaeng naiyak na ang lahat ng luha niya ng mag-isa. Tuwing 2:00 na madaling araw. Salop ang 3 mahabang taon. Paggalis lang ng huling nakikiramay. Nang pumasok na si Arnel sa loop para magsalin ng alak, saka nagring ang phone ko. Muntik ko na itong hindi sagutin. Hindi ko kilala yung number at sagat hanggang buto ang pagod ko. Pero parang may nagsabi sa isip ko na sagutin ito. Mrs. Navarro, sabi nga, babae sa kabilang linya. Kalmado at profesional ang boses. Ako si Grace Mendoza. Ako ang abogada ng biyenan niyo. May mahigpit siyang bilin sa akin na mahintay ng eksaktong 7 araw pagkatapos ng libing niya bago ako makipag-ugnayan sa inyo. Tahimik saglit. At narinig ko ang mga kaluskos ng papel sa kabilang linya. May mga bagay kang kailangang malaman? Rachel, maga bagay na siniguro ni Elena bago pa siya makasakit. Tatawagan kita ulit sa loob ng 7 araw. Namatay ang linya bago pa ako makapagtanong kahit isa. Lumipas ang 7 araw pagkatapos ang libing ni Nanay Elena na parang nakapigil hininga. Hindi ko binanggit kay Arnel ang tawag ni Grace Mendoza. Sabi ko sa sarili ko. Hinihintay ko lang siyang tumawag ulit bago ako may sabihin. Pero kung magpapakatoto ako, may instinct sa loob ko, yung mismong instinct na tahimik na nag-ipon ng bawat malilit na panloloko niya sa lupeng ilang buwan, na nagsabing sarilinin ko muna ito ng kaunti pa. Pagsapit ng 7 araw. Nakaroon din ako ang lakas na loop na sabihin kay Arnel na gusto ko nang bumalik sa pagtuturo. Naisip ko na yun mula pa nung pumanaw si Nanay Elena. Isang maliit na kislap ngang lumang. Ako na muling nabubuhay sa unang pagkakataon sa loop ngang 3 taon. Nabanggit ko ito habang nagdi-dinner kami. Medyo nakalangan. Parang tinetest mo muna kung gaano kalalim ang bahabago ka tumawid. Sinabi ko sa kanya na may opening sa Mabini Elementary para sa susunod na school year.
Na nag-reach out pa nga ang dati kong prinsipal nang mabalitaan niya ang tungkol kay Nanay Elena, na naisip kong baka makabuti sa aming dalawa na makaroon ulit ng normal na buhay. Dahan-dahang binaba ni Arnel ang tinidor niya. Tiningnan niya ako na parang nakarinig siyang isang bagay na nakakatawa. Pagtuturo inulit niya na parang nandiri siya sa mismong salita. Sabi niya 3 taon na akong wala sa classroom, na nagbago na ang sistema at napag-iwanan na ako, na swerte na raw ako kung payagan men lang akong mag-check ng test papers. Paano pa kaya ang mag-handle ng isang buong klase ng 8 taong gulang? Sinabi niya ito na may halong mapanghama. Natawa na ilang beses ko nang narinig sa paglipas ng mga taon. Haysa sa gusto kong aminin, isang tawa na palaging nagpaparamdam sa akin na parang 2 pulgada lang ang liit ko. Sinabi ko sa kanya na gusto ko pa ring subukan. Doon na nagbago ang mukha niya at napanot ko kung paano. Nawala ng sabay-sabay ang 20 taon ng pagiging disenteng asawa. Gusto mong subukan, sabi niya. Rachel, kailangan lang naman kita para alagaan ang nanay ko. Sinabi niya ito ng sobrang direkta. Parang nagbabalita lang tungkol sa magiging lagayng panahon. Nakatulala lang ako. Ang tinidor ko nakabitin sa irabaho pa umabot sa bibig ko. Hinihintay siyang bawiin ang sinabi niya. Na makpaliwanag. Nasabihing hindi niya ibig sabihin kung ano man yung pakakarinig ko, pero wala. Tinuloy lang niya. Ang boses niya tumataas dahil sa inis na matagal na palang naipon. Sinabi niyang tinolerate lang daw niya ang 3 taon ng pagsasama na wala ng kwenta para sa kanya dahil kailangan ng nanay niya ng full-time caregiver. At hindi niya kayang magbayad ng professional nurse nang hindi ginagalaw ang savings niya. Sinabi niyang yun lang daw ang nag-isang dahilan kung bakit hindi pa siya nakikipaghiwalay at nagpapaanol. Ngayong wala na siya. Sabi niya, wala na rin tayo. Dumukot siya sa bulsa niya at nilabas ang pare kay negabahay. Yung kopyang binigay ko sa kanya, ilang taon na ang nakakalipas in case na ma-lockout siya at nilapag iyon sa lamesa sa pagitan namin. Parang tuldok sa dulong isang pangungusap, tapos tumayo siya. Naglakad papunta sa front door. At binuksan ito sa labas. Kakulay na nga pasa ang langit at nagsisimula nang tumusok ang ulan sa mga hagdan naga terasye. Tandang-tanda ko pa nang tumayo ako ng napakabagal. Tandang-tanda ko na hindi nanginig ang mga kamay ko na ikinagyula ko. Dahil bukod doon, pakiramdam ko'y tinamaan ng kidlat ang buo kong pagkatao. Umakyat ako. Nag-impake sa isang maleta nga pinaka-importanteng gamit. Hindi ko nga nakuha kahit kalahati man lang nga pagmamay-ari ko at naglakad ako pababa. Nilakpasan siya ng walang kahit anong salita. Hindi niya ako tinulungan. Hindi siya nagsorry. Pinanood lang niya ako na nakahalukip-kip. Habang lumalabas ako papunta sa Baguio, dala ang buhay ko na nakasya na lang sa isang bag at walang dalang payong. Walang pumigil sa akin sa paglalakad papunta sa isang murang motel 3 kanto ang layo. Yung may kumukutitap na vacancy sign na daang beses ko na yatang nadaanan dati pero hindi ko man lang talaga napapansin. Walang nag-alok ng sakay. Wala pa akong pinagsasabihan kahit isang kaibigan o kapamilya tungkol sa nangyari. Dahil hindi ko talaga alam kung paano sasabihin ito ng malakas. 20 taon. At heto ako, naglalakad sa gitnang malakas na ulan, bitbit ang isang maleta. Parang babaeng kasing edad ko nang magkolehiyo na tinatakasan ang isang pangit na first date.
Nag-check-in ako sa isang kwarto na amoy Zonrox at lumang carpet. Umupo ako sa dulong kama na hindi akin at sa wakas, hinayaan kong maramdaman ang buong bigat ng katatapos lang mangyari. Hindi ako umiyak. Hindi agad-agad. Nakaupo lang ako doon. Basang-basa hanggang buto, nakatitik sa TV na hindi ko naman binuksan. Nararamdaman ang isang kakaibang pakiramdam na unti-unting bumabalot sa akin, hindi mismong pagkasawasak, kundi isang klase na pait at kalinawan ng isip. Parang makapal na hamok na tuluyan nang nawala sa kalsadang pilit mong dinadrivean ng bulak. Isang beses nagring ang phone ko ng gabing iyon, umilaw sa screen ang panggalan ni Grace Mendoza. Nakatitik lang ako rito ng matagal. Nakalutang ang hinlalaki ko. At hinayaan ko na lang itong mapunta sa voicemail. Hindi pa ako handa. Kung ano man yung sasabihin niya sa akin, pwede pa itong mahintay ng isa pang gabi. Kailangan ko munang huminga. Bumalik tayo sa bahay. Nagsalin si Arnel ng isa pang basong alak at besa manalaman ko kinalaunan. Tinawagan na niya si Melissa bago pa man niya maubos ang unang baso niya. Tapos na, sabi niya. Ang boses niya ay relax at parang nakamit na ang tagumpay. Malaya na ako sa wakas. Sinabi niya rito na nakikita na niyang pwede na silang magsimula ng seryoso. Yung walang pabigat na matandang may sakit at isang asawang wala ng silbi para sa kanya. Sinabi niya na sa kanya na raw ang bahay. Sa kanya na raw ang kinabukasan at wala ng kahit sino ang pwedeng humadlang sa kanya. Wala siyang kaide-ideya. Habang nakaupo doon kasama ngalak at labis na kumpiyansa niya, kung gaano siya kamali. 8:30 ng gabing iyon, bagong ligo at mas gumaan ang pakiramdam kaysa sa nakalipas na mga taon. Pinarada ni Arnel ang kotse niya sa driveway bahay na inakala niyang pagmamayari niya lang, pero nang tumama ang headlights niya sa harap ng bahay, nakita niya ang isang bagay na naktulak sa kanyang dahan-dahang tanggalin ang paa niya sa preno. May dalawang itim na SUV ang nakaparada na sa kalsada. Nakihintay. Saglit na nanigas si Arnel sa manibela. Nakukumahok ang isip niya sa mga pwedeng mangyari. May magnanakaw, may emergency sa kapitbahay o baka nakamali lang sinabi niya sa sarili niya na wala itong kinalaman sa kanya. Na kung maayos din naman. At pwede na siyang pumasok at tapusin ang alak niya ng payapa. Mali rin siya sa parteng iyon. Bumaba siyang kotse ng mabagal. Rinig ang lutong ng bato sa ilalim ng sapatos niya. Ang ulan na kanina'y bumubuhos, ngayoy unti-unti nang humina at naging ambon na lang. Isang lalaking naka-dark suit ang humakbang mula sa unang SUV. Magalang, pero mukhang hindi basta-basta mapapaurong. At pinakiusapan siyang maghintay sandali. Ang pagkalito ni Arnel ay napalitan ng inis. Yung klasengan inis ng isang lalaking sanay na siya ang nagbibigay ng utos. Hindi ang nakakatanggap nito. Bahay ko to. Sabi niya. Sino ba kayo dun lumabas? Si Grace Mendoza mula sa pangalawang sasakyan. May ipit-ipit na manipis na leather folder sa isang braso. Kalmado ang ekspresyon negemukha. Yung kalmado ngang isang taong maraming beses na itong ginawa. At walang nakikitang dahilan para magmadali. Nagpakilala siya. Sinabi niya na siya ang abogado ni Nanay Elena sa nakalipas na ilang taon. At nandito siya para formal na isagawa ang mga nakasat sa naiwang ari-arian ng ina niya. Saglit na napalitan ang pangamba ang inis ni Arnel. Pero mabilis niya itong tinakpan ng isang pangungutya. Sinabi niyang alam na niya ang nilalaman ng will
ang testament ng nanay niya. Nakita na raw niya iyon ilang taon na ang nakakalipas sa kanya ang bahay, gaya ngang palagi nang nakaplano. Binuksan ni Grace ang folder at nang walang anumang halong drama sa boses, ipinaliwanag na ang will na iniisip ni Arnel ay napawalang bisa na 2 taon na ang nakararaan ng isang revocable living trust. Isang dokumento na tahimik na inasikaso ni Nanay Elena. Nang nasa tamang pag-isip pa, bago pa umabot sa puntong pwedeng kwestiyonin ang kompetensi niya dahil sa sakit niya, sa ilalim ni nga kondisyon ni trust na iyon, ang gabahay ay hindi kailanman naging pagmamay-ari ni Arnel. Nananatili itong nakapangalan lang kay Nanay Elena hanggang sa mamatay siya. At pagkatapos, ang buong pagmamay-ari nito ay malilipat sa kung sino man ang nagsilbing full-time primary caregiver niya hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Napakawalan ni Arnel ang isang maikli at hindi makapaniwalang tawa. Sabi niya kalokohan daw yun, na walang korte ang papayag sa ganoong usapan, na hindi magagawa ngang nanay niya ito sa sarili niyang anak. Si Grace, na hindi natinak, ay inilipat ang pahina na folder niya at binasa ng malakas ang partikular na probisyon. Pantay at eksakto ang boses niya. Walang kalituhan sa mga salita. Eksaktong pinanggalinan ang kagiwa Rachel N. Navarro. Gusto kong sabihin sa inyo na nakaramdam ako ng tagumpay nang malaman ko ito kalaunan. Isang pakiramdam ngang pahihiganti habang pinapanot ko ang pagguhongang labis na kumpiyansa ngang asawa ko sa mismong garahe niya. Pero nung kinukwento na sa akin ni Grace ang nangyari, habang nakakape kami sa opisina niya, ang totoo kong naramdaman ay mas tahimik at mas mabigat. Ang ma-realize na ginugol ni Nanay Elena ang mahuling taon ng malinaw niyang pag-isip para tahimik na igawa ako ngang salbabida. Binuo niya ito ng patago. Dahil matagal na niyang alam, bago ko pa man aminin sa sarili ko, kung ano talaga ang kayang gawin ng anak niya. Tumaas daw ang boses ni Arnel sa garahe nung gabing iyon. Ayon sa kapitbahay na nakwento sa akin, na nanonood daw ngang buong pangyayari mula sa bintana niya. Nakatakip pa ang bibig. Sinabi ron ni Arnel kay Grace na kabaliwan ito, na irereklamo niya ito, na walang anumang piraso ng papel ang makakuha ng kinalakihan niyang bahay mula sa kanya. Si Grace, nananatiling pino ang galaw. Ay sinabihan siya na ang pagrereklamo sa isang mayos na naisagawang trust na inihanda ng isang independent na abogada kasama ang mga documented medical evaluations na nagpapatunay na nasa tamang pag-isip si Nanay Elena nang pumirma siya, ay magiging isang napakahirap na laban at napakamahal pa. Pagkatapos, inabutan siya ni Grace ng isang formal na notice. Mayroon siyang 48 oras para lisanin ang bahay. Dumating ako sa bahay kinaumagahan dahil sa pakiusap ni Grace. Suot ko pa rin ang damit ko kahapon. Dahil hindi naman ako nakapag-impake para sa higit pa sa isang gabi. Nakatayo si Arnel sa pasilyo pagpasok ko. Napapaligiran ng mga half-pack na kahon ang mukha niya. Halong galit at may kung anong matinding emosyon sa likod nito. Isang bagay na halos mukhang takot. Humarap siya sa akin pakakita niya palang. Pinlano mo to. Sabi niya. Pumiyok pa ang boses sa sobrang pagpipigil. Kayo, nanay ko. Patago sa likod ko sa lubang maraming taon. Alam mo to sa simula pa lang.
Nakatayo ako sa pintuan ng bahay na kinuskos ko, pininturahan ko, at iniyakan ko. At sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, hindi ko naramdaman ang pagnanasang lumiit. Huminging tawad. Oh, ayos ng gulo. Gaya ang ginagawa ko sa lahat ng gaspang ng aming pagsasama sa loob ng 2 dekada, tinitigan ko siya ng diretso. Tumutulo pa rin ang ulan sa hardwood floor na palaging pinapamop sa akin ni Nanay Elena tuwing linggo. Hindi. Sabi ko, ang nanay mo. Wala siyang nasabi pagkatapos nun, nakatayo lang siya roon. Sa gitna ng kahon na kalahati pa lang ang laman. Sa loob nga, isang bahay na hindi na sa kanya. Nakatitig sa asawang pinalayas niya ng walang kahit ano. Para lang matuklasan na ito pala ang tanging bagay na siniguro ngang nanay niya na hindi niya makukuha. Hindi ganon ang naramdaman ko sa muling pagtira sa bahay gaya ang inasahan ko. Akala ko may mararamdaman akong pagkamit ulit ng isang bagay na akin. Pero sa alip, noong unang ilang linggo, bawat kwarto ay tila minumulto ang bersyon ang buhay ko na sinusubukan ko ng iwan. Amoy kamomile ti pa rin ni Nanay Elena ang kusina. Makikita pa rin sa pasilyo ang maliliit na gasgas mula sa walker niya sa hardwood floor. Bakat ngang 3 taon ngang mabagal at maingat na paglalakat pabalik-balik bilang ehersisyo, tuwing dadaan ako sa dati niyang kwarto, inaasahan ko pa ring maririnig ko siyang tinatawag ang pangalan ko. Kahit sandali lang, binigyan ko ang sarili kong 2 linggo para namnamin ang lahat bago ko payagan ang sarili kong mag-isip ng iba pang bagay. Tapos, tinawagan ko ang Mabini Elementary School, ang dati kong principal. Isang warm at seryosong babae na nagnangalang Ma'am Diane. Na napadala, pangabulala nung burol ni Nanay Elena. Ay hindi na nagdalawang isip. Sabi niya, open paro ang posisyon para sa grade 3. Na halos kalahati raw nga teachers dun ay natatanong tungkol sa akin sa nakalipas na mga taon. At sobrang matutuwa raw siyang tanggapin ako ulit oras na maging handa ako. Umiyak ako habang kausap ko siya sa phone, yung masarap na klaseng pag-iyak. Yung iyak na nakmumula sa pagbubukas ng isang pinto. Imbes na pagsasara nito. Pagkalipas ng 3 linggo, nakatayo ulit ako sa harap ng isang classroom na puno ng mga 8 taong gulang na bata. May alikabok ngang chalk sa manggas ng blouse ko. At sa unang pagkakataon sa loob maraming taon, naramdaman kong gumaan ang dibdib ko. Sa school ko nakilala si Daniel Bautista. Ang anak niyang si Emma ay estudyante ko, isang matalino at tahimik na bata na nagpapaalala sa akin sa mga estudyante kong sinusulatan ko nga future architect sa report card comments nung. Yun pala, architect talaga ang tatay niya. Bijudo si Daniel, namatay ang asawa niya sa cancer 3 taon na ang nakakalipas. At may kung ano sa mga kilos niya na pamilyar sa akin isang partikular na klase ng pagod na nakukuha sa mag-isang pagtataguyod ng isang pamilya. Pumupunta siya sa mga parent-teacher conferences na may mga totong tanong, hindi lang para magpakitang gilas. Kabisado niya ang mga pangalan ng iba pang bata sa reading group ni Emma. Taos puso siyang nagpapasalamat sa mga maliliit na bagay sa pagstay ko nang late para tulungan si Emma sa spelling. Sa pagpansin ko kapag parang wala siya sa sarili pagkatapos ng isang nakakapagod na linggo. Nagsimula ang pagkakaibigan namin ng mabagal. Gaya nga madalas na nangyayari sa mga totoong relasyon, pumunta siya isang Sabado para ayusin ang isang bahagi nga
bakot namin na nasira nung bagyo. Isang bagay na inalok niyang gawin ng marinig. Niya akong binanggit ito nung sinusundo niya si Emma. Hindi niya ito ginawang malaking issue. Basta na lang siyang dumating na may dalang toolbox. Inayos ang bakod at umalis bago ko pa siya formal na mapasalamatan. Makalipas ang ilang linggo, pinalitan niya ang ilaw sa teras na pundido na bago pamamatay si Nanay Elena. Nang makasipon at ubo ako noong magsisimula na ang tag-ulan. Nag-iwan siya ngang isang palayoen so pa sa doorstep ko na may kasamang note na nakasulat pagaling ka. Hindi mo na kailangang mag-reply. Tandang-tanda ko nung nakatayo ako sa kusina hawak yung note na yun. Nakakaramdam ngang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi kilig. Hindi pa. Kundi yung kakaiba at tahimik na ginhawa na inaalagaan kang isang taong walang hinihinging kapalit. Samantala, lumipat na si Arnel sa isang maliit na apartment sa kabilang Ibayoong siyudad. Yung klase na lugar na may big na pader at view ng parking lot. Nabalitaan ko ito mula sa mga common friends namin na hindi makatiis na hindi ichismis ang mga nangyayari. Nung una, sinubukan niyang panatilihin ang imahe niya na successful, walang pakialam, at naka-move on na. Pero si Melissa, lumabas na hindi naman talaga interesado kay Arnel mismong tao. Interesado lang siya sa bersyon ni Arnel na may fully paid na bahay at sweldo ng isang executive. Nang kumalat ang balita na nawala sa kanya ang bahay, na hindi pala sa kanya napunta ang mga ari-arian ng nanay niya. Mabilis na naglaho ang interes ni Melissa. Hindi na siya nagre-reply sa mga text niya. Lagi na siyang late sa mga meetings na kasama siya at maagang umaalis. Sa loob ang 2 buwan, lumipat na siya sa ibang branch ng kumpanya at naiwan mag-isa si Arnel sa big niyang apartment. Walang may pagmalaki sa bersyon ng kalayaan na gustong-gusto niyang i-celebrate nung maulan na gabi na umiinom siya ng alak. Nabalitaan ko rin mula sa parehong chismis na mas napadalas na raw ang pag-inom niya. Mas naging tahimik na siya sa trabaho. Hindi na siya yung matalim at confident na salesman na kilala ng mga katrabaho niya. May naramdaman ako nang marinig ko yun, pero hindi yan satisfaksyon. Hindi eksakto. Mas parang yung partikular na lungkot na nararamdaman mo habang pinapanut mong harapin mag-isa ngang isang tao ang isang katotohanang matagal na niyang iniwasan. Pero huli na ang lahat. Samantala, patuloy ang tahimik na pagbangon na buhay ko. Nakakatulog na ulit ako ng dire-diretso. Nagsimula na ulit akong tumawa sa mga bagay-bagay nang hindi agad nakakaramdam ng guilt dahil nag-enjoy ako. Nagsimula kaming magkape ni Daniel pagkatapos ng sunduan sa school. Walang formalidad. 2 pagod na adult lang na nakukwentuhan tungkol sa kakaiba at nagulo nilang buhay. Hindi niya ako minamadali. Hindi niya kailanman pinaramdam sa akin na may utang na loob ako sa kabaitan niya. Napakatapos na 20 taong pagsasama na nakapalob sa obligasyon. Ay parang isang himala para sa akin. Gabienge Martes noon. Halos 5 buwan na ang nakalipas matapos ang gabing maulan na iyon sa teras. Nang ma-ring ang phone ko at lumabas ang pangalan ni Arnel sa screen sa unang pagkakataon mula nung nakaharap kami sa driveway. Hinayaan ko itong mag-ring ng 2 beses bago ko sagutin, higit dahil sa gulat, ang boses niya. Nang sumagot ako, ay mas mahina kaysa sa naalala ko. Nawala na yung dati nitong sigla. Rachel. Sabi niya, pwede ba tayong mag-usap? Pumayag akong makipagkita? Una dahil sa curiosity. At pangalawa dahil may maliit at pagod ng bahagi sa akin.
na nakaramdam pa rin na may utang akong isang huling pag-usap sa 20 taon naming pinagsamahan. Nakita kami sa isang maliit na karinderya na sakto sa gitna ng mga bago naming buhay. Yung klaseng lugar na lumana ang mga upuan at pwedeng makrefill ng kape kahit ilang beses. Ibang-iba ang itsura ni Arnel, mas payat. Medyo namumuti na ang buhok sa gilid. At hindi na ganun kaayos manamit kumpara sa dati. Isa siyang lalaki na laging pinaplansa ang sarili niyang polobago ang mga importanteng pag-usap ng gabing iyon. Medyo lukot ang kawalyo niya at ang maliit na detalyeng iyon ay mas maraming sinabi sa akin kaysa sa anumang sasabihin niya. Nagsimula siya sa paghingi ng tawad. Yung klaseng mabilis na lumalabas mula sa bibig pagkatapos ng ilang buwang pagpapraktis ng mag-isa sa isang bakanteng apartment. Sabi niya, nasa ilalim daw siya ng matinding pressure nitong mga nakaraang taon. Trabaho. Sakit ng nanay niya. Pera. Problemang hindi niya sinabi sa akin. Sabi niya, ang pagluluksa ang naging dahilan kaya naging malupit siya sa mga paraang hindi niya napansin hanggang sa huli na para bawin ito. Sa isang pagkakataon, inabot niya ang ibabaw ng lamesa na parang hahawakan niya ang kamay ko, tapos parang nagbago ang isip niya at iniurong niya. Hinayaan ko siyang tapusin ang sasabihin niya. Hindi ako sumingit. Hindi ko pinalambot ang ekspresyon ng mukha ko para mapadali ito para sa kanya. Hindi ko ibinigay sa kanya ang pag-unawa na siguro'y madali kong naibigay sa kanya 20 taon na ang nakakaraan. Nang matapos siya, nagtanong ako ng isang bagay. Ang kaysa isang bagay na mahalaga pa rin sa akin. Kailan mo ba eksaktong tinigil na mahalin ako? Bumuka ang bibig niya. Tapos sumarawlid. Nakatitig siya sa kape niya na parang doon nakasulat ang sagot sa usok na umaangat mula rito. Sinubukan niyang magsimulang sasabihin ng ilang beses at hindi niya tinuloy ang bawat isa sa kalagitnaan. Habang pinapanot ko siyang nahihirapan, may na-realize akong isang bagay na hindi ko lubos na matanggap noon. Hindi sa tumigil siya sa pagmamahal sa akin sa isang partikular na sandali. Isang oras na may tuturo ko at maiyakan ng mayos. Ang totoo, hindi niya talaga kailanman nalaman kung paano hindi sa paraang nagmameter. Hindi sa araw-araw. Hindi sa makikinang. Walang reward na paraang hinihingi talaga ng tunay na pagmamahal. Minahal niya ang konsepto n isang asawang sunod-sunuran kung paano niya minahal ang job title niya bilang isang bagay na magandang tingnan sa kanya. Hindi bilang isang bagay na nangangailangan ng presensya niya para sa ibang tao kapag hindi ito pabor sa kanya. Hindi ko sinabi ng malakas iyon. Hindi na kailangan. Naramdaman ko na lang na ang huling hibla nga obligasyon na dinadala ko nang hindi ko namamalayan ay tahimik na naputol. Dumating si Daniel ilang minuto lang pagkatapos. Eksakto so no pag-usapan. Dahil plano, naming manood NG sign, NG gabing iyon. At nag-alok siyang dumaan muna sa karinderya para hindi na ako kailangang mag-isa sa parking lot pagkatapos. Hindi siya pumasok o gumawa ng eksena, nahintay lang siya sa tabi nga sasakyan niya sa parking. Kita mula sa salamin ng karinderya. Pasensyoso sa partikular na paraan na naging pamilyar na sa akin nitong manakaraang buwan, nakita siya ni Arnel. Nakita ko kung paano nagbago ang reaksyon sa mukha niya. Hindi eksaktong selos, pero mas malapit
sa dahan-dahang pagtanggap sa katotohanan sa unang pagkataon sa buhay niya. Narealize ni Arnel kung ano ang pakiramdam nang maging taong naiwan sa labas na naghihintay para sa isang taong naka-move on na nang wala siya. Tinanong niya ako ng mahina ngayon. Halos nagmamakab. Kung may pagkakataon pa bang subukan ulit na magsimulang panibago. Sabi niya nagbago na siya. Na ang pakawalang lahat ay nagturo sa kanyang nga bagay na dapat ay natutunan niya dekada na ang nakakaraan. Naniniwala ako sa sandaling iyon na baka nga totoo ang sinasabi niya. Pero ang magmieneng isang bagay at ang pagkakaroon ng karapatang hingin ito ay dalawang magkaibang bagay at masyado ko nang ginugol ang malaking bahagi ng buhay ko na pinakakamalan ang dalawa. Ginugol ko na ang 20 taon para patunayan ang pagmamahal ko. Sabi ko sa kanya habang kinukuha ko ang jacket ko sa likod ng inupuan ko. Hindi ko nauubusin ang isa pang 20 taon para patunayan ang halaga ko. Sinabi ko yun ng walang galit, walang drama. Parang nagpapahayag lang isang bagay na natutunan kong tanggapin bilang totoo. Hindi siya nakipagtalo. Tingin ko. Inasahan na talaga niya ang sagot na yun. Kahit na umasa siya sa iba. Iniwan ko siya roon sa pesto namin, nakatitik sa lumalamig na niyang kape. At naglakad palabas papunta sa naghihintay na si Daniel. Hindi siya nagtanong kung anong nangyari. Pinagbuksan lang niya akong pintong sasakyan gayang nakasanayan. At hinayang maging komportable ang katahimikan sa pagitan namin imbes na humingi ng paliwanag. Makalipas ang 3 araw, nakring ulit ang phone ko. Pero sa pagkakataong ito, si Grace Mendoza ang tumawag. Hindi si Arnel. Mas malambing ang boses niya ngayon. Hindi kasing formal noong una. Sinabi niya sa akin na may isa pang naiwang habilin si Nanay Elena na kailangang ayusin. Isang selyadong sulat na iniwan ni Nanay Elena para lang sa akin. May kasamang instruction na ibigay lang daw ito sa akin pagkatapos mayos lahat ng legal na bagay. Pag lumipas na raw ang sapat na panahon para mabasa ko ito nang hindi na-stress sa anumang legal na gulo, gusto niyang basahin mo ito paghanda ka na? Sabi ni Grace. Sa tingin ko, ngayon na yon. Binasa ko ang sulat ni Nanay Elena ng mag-isa. Nakaupo sa kusina kung saan pinakain ko siya ang libu-libong kutsara ng sopas sa loob ng 3 mahabang taon. Sa liwanag ng isang hapon ng linggo na kung iisipin. Parang sinadya talaga para sa akin. Iniwan ni Grace ang envelope nung umaga. Selyado at may pangalan ko sa harap na isinulat gamit ang maingat at lumang klase ng sulat kamay ni Nanay Elena. Pangalan ko lang. Wala nang iba. Umupo ako habang hawak ang nakasarang envelope ng halos 1 oras. Bago ko nagawang buksan ang selyo. Ang sulat kamay niya sa loob ay mas nanginginig kaysa sa nasa labas ng envelope. Patunay ngang isang kamay na nilalabanan na ang sakit habang nagsusulat. Sinabi niya sa akin na matagal na raw niyang alam. Bago pa lumala ang sakit niya, kung anong klaseng lalaki na ang anak niya. Sabi niya, Tor, ang panotor, Tor, ako tratuhin nitong mga nakaraang taon ay may dinurok sa loop niya na hindi niya kailanman sinabi kahit kanino. Kahit sa abogada niya. Kahit sa tahimik na pagkapribado ngang sarili niyang diary, sinulat niya na sinimulan niyang planuhin ang trust. Halos 2 taon bago siya mamatay. Sa isa, sa mga huling panahon na malinaw ang isip niya. Dahil alam niyang ipapakita ni Arnel sa akin kung sino talaga siya oras na hindi na niya ako kailangan para sa kahit ano. Sabi niya, hindi niya mapipigilang mangyari iyon.
Pero kaya niyang siguraduhin na kapag dumating ang oras na yon, hindi ako maiwang walang-wala. Sa bandang ibaba ng pahina, mas lumit ang sulat kamay niya. Mas maingat. Parang gustong-gusto niyang itama ang bawat salita. Tumigil ka sa pagiging manugang ko nung araw na naging anak na kita. Binasa ko ang linyang yon ng 4 na beses bago tuluyang nagsing-in sa akin. At nung naramdaman ko na, binaba ko ang sulat at umiyak ako sa paraang hindi ko pinayagan ang sarili ko sa loop ng maraming taon. Hindi yung pilit at pigil na luhang tinitipid ko noong may sakit si Nanay Elena. Hindi rin yung manhit at di makapaniwalang pagkatulala nung gabing pinalayas ako ni Arnel. Ibait. Ito yung klase ng pagiyak na para bang sa wakas ay may nakakita sa akin ng buong-buo. Walang halong kondisyon. Mula sa isang taong napanood ang lahat at naintindihan ng eksakto kung gaano kalaki ang isinakripisyo ko, ang magabuwang sumunod ay naging tahimik at payapa. Isang bagay na hindi ko na malayang hinahanap-hanap ko pala para sa buong adult life ko, isang ordinaryo. Walang halong gulo na kapayapaan, nagbatuloy ako sa pagtuturo. Napuno na naman ang classroom ko ng maliliit na gulo na na-miss ko. Mga spelling test, nasugat na tuhod, ang kakaibang saya ang makitang makabasa ang unang buong pangungusap ang isang estudyanteng hirap magbasa. Ipinagpatuloy din namin ni Daniel ang nasimulan namin. Mabagal. Toto. Walang pagmamadali. Nang walang umaasa sa isa't isa para lang punan ang kung anumang kulang sa buhay. Sinimulan na rin akong tawagin ni Emma sa pangalan ko imbes na Teacher Rachel, na kahit papaano'y nagparamdam sa akin ng pagtanggap. Nag-propose siya sa akin isang gabi ang Martes. Sa mismong likod bahay. Sa pinakasimpleng lugar, habang nagliligpit kami pagkatapos ng isang simpleng dinner kasama si Emma. Walang mahabang speech. Walang reservation sa restaurant. Walang maraming taong nanonood para i-video at i-post sa social media. Lumuhod siya sa tabingan hardin na paboritong panorin ni Nanay Elena kapag nagtatanim ako dati mula sa bintana niya, at binuksan niya ang isang maliit na kahon na may lamang simpleng singsing na pagmamayari na namayapang asawa niya. Suggestion daw pala yun ni Emma. Sabi niya sa akin pagkatapos, dahil sabi daw nito, magugustuhan siguro ng nay niya kung sa isang mabait na tao ibibigay iyon. At para sa kanya, ako na raw ang pinakamabait na taong kilala niya. Nakyes agad ako bago pa man niya matapos yung tanong niya. Isang beses ko lang ulit nakita si Arnel pagkatapos noon. At aksidente pa. Ilang buwan pa ang lumipas. Nasa hardin ako kasama. Si Daniel isang Sabado NG apon. Nagtatawanan kami tungkol sa isang maliit na bagay nang mapansin ko ang isang sasakyang bumagal sa kalsada sa harap ng bahay. Kay Arnel iyon. Mas luma na. Medyo laspak na. Kaparehong itsurang nagmamaneho. Hindi siya bumaba, hindi siya kumaway. Nakatayo lang siya roon ng matagal na oras. Pinapanood akong tumawa sa hardin na dati niyang pag-ari. Katabi ang isang lalaking nakatingin sa akin sa paraang hindi niya kailanman nagawa, tapos ng tahimik. Umalis na siya. Hindi ko alam kung anong eksaktong tumatakbo sa isip niya ng sandaling iyon. At hindi ko na rin sinubukang hulaan. Ang alam ko lang, ano man yung nawala sa kanya ng araw na iyon. Hindi yun ang bahay. At lalong hindi yun yung pagsasama namin, kundi ang huling pagkakataon na maintindihan kung anong ibig sabihin ng mahalin ng isang taong nagstay ng buong buo at walang kondisyon kahit nung hindi na ito pabor para sa kanya.
Madalas kong naisip si Nanay Elena. Lalo na sa mga tahimik na sandali habang nag-aalaga ng hardin na paborito niya, tuwing may maririnig akong lumang kanta sa radyo. O habang pinapanood kong makbasa si Emma na may parehong atensyon kaya ni Nanay Elena noon. Inisip ko ang mahigpit na pagkakahawak niya sa kamay ko. Sinasabihan akong huwag hayaang ibang tao ang magdiktangang halaga ko. At naiintindihan ko na ngayon na hindi lang niya kino-comfort yung isang pagod na caregiver sa mga sandaling malinaw pa ang isip niya. Ipinapasa niya sa akin ang katotohanang huli na niyang natutunan sa sarili niyang buhay. Sinisiguradong hindi ko rin to matutunan sa parehong paraan sa lupeng 20 taon. Akala ko ang pagmamahal ay sakripisyo, yung magbigay ng magbigay hanggang sa wala ng matira. At tatawagin itong debosyon. Hindi pala. Ang pagmamahal ay ang pagpapahalaga sa iyo habang nandiyan ka pa, hindi yung iyakan ka o hihingan ng tawad. Kung kailan wala ka na. Gusto ko sanang malaman kung anong ibig sabihin ng kwentong ito para sa inyo at kung saang parte ng mundo kayo nanonood ngayong gabi. Mag-iwan NG comment sa ibaba. Marami pa kaming ganitong kwento na nahihintay. Kaya mag-subscribe para hindi niyo palakpasin. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito.